YouTube! Version po! Let's go! What a day! Kayo mga first timers, wala na kayong magagawa. Na-hack na ang YouTube ni Boy First Time. Paano ko nasabi? Van-lifer yun, di ba? Motovlogger to. Wala na. Ako to. Uy, pat para kayo pamaniwala na ako to. Ako to. Ayaw ko rin maniwala. Ako to, tingnan mo. Salamin ko. Si Boy First Time to. Baka kasi akala nyo iba na yung nag-vlog dito sa Boy First Time. Ano na to? Ayan. Ha? Ayan. Ako yan. Ayaw pa maniwala. May mga hindi pa rin naniniwala eto na, siguro naman maniniwala na kayo kapag sinuot ko na to. Diba? Ako to, si Boy First Time. Medyo nakakapanibago, nakakasuffocate mag-helmet. Ito na yung panahon na dadali na natin si Daddy Spike sa Nueva Vizcaya. Siguro maraming nagtataka kung bakit ako nagwang motor ngayon. Ayun, gusto ko muna magpasalamat sa napakadaming nadagdag sa ating mga first timers. Simula nung bumiyahe tayo from Luzon, Visayas to Mindanao na naka-camper van. Camper van. Ako to, si Boy First Time. Laway ko tumalsik. Ako to, maraming salamat sa mga bagong first timers na nadagdag dito sa pamilya ng mga first timer. Kabilang ako dun. Dami nadagdag sa atin. Maraming salamat sa suporta. Kahit anong gawin ko dito sa aking YouTube channel, sinusuportahan niyo ako sa mga bagay na, at unang-una, yung mga bagay na dapat masaya ako. Hindi ako gagawa ng isang bagay dito sa YouTube channel natin na labag sa kalooban ko. Kaya sa mga bago dyan na nagtataka ngayon kung bakit ako nakamotor ngayon, ay ang inyong Boy First Time na van lifer ngayon na nagka-camper van na, ay dati akong nagmumotor. Philippine Looper tayo 3 times. At kahit na nasa mundo tayo ng pagba-van life o ka-camper van, hindi tayo nalihis sa mundo ng pagta-travel. So lagi ko pinapaliwanag yan na si Boy First Time ay isang travel vlogger, hindi moto vlogger, hindi van lifer. Hindi, isa tayong travel vlogger na magbabiyahe tayo kahit ano man ang gamitin natin. Motor, camper van, helicopter, aeroplano, bisikleta, skateboard, rollerblades. Anything about travel. Yun si Boy First Time. Joke lang yun. Pero maraming salamat po sa support ang binibigay niyo sa akin. Masaya ang puso ko na andyan pa rin kayo, na mas lalo kayong dumami at nadagdagan. Parang road to 400k na tayo dito sa YouTube. At sa tagal ng panahon na nagbablog ako dito, na wala lang akong ginawa kundi sundin lang kung ano yung nagpapasaya sa akin, malapit na rin tayong mag 400k, no? 400k subscribers, hitting 400k, mga taong mahilig sa adventures at kung ano-ano pang mga naiisipang gawin ni Boy First Time. Ngayon, itong motor natin, ito yung ginamit ko dati sa Philippine Loop, Honda XIDV 750cc. Malakas siya na motor. Di ko na siya masyadong nilalabas ngayon. Ito ay special na motor sa akin. Nagawa ko na yung part ko para sa kanya nung ako ay nag Philippine Loop. Pinagpapahinga ko lang siya at tinatago ko lang siya sa bahay. Kasi nga special sa akin itong motor na to. At ayun, umabot siya sa point na malalaspad ko siya. Maraming salamat Kobe Motor Care and Sports. 3 beses na tayo nag-ikot ng Pilipinas, iba-ibang motor. Pero ito yung ginamit ko nung nag-solo Philippine Loop ako. Si Watod, iniwan ko muna sa Bulacan. Ayaw nga, no? Dami ng butas. Saan tayo nakakarating. Okay, goods na yung gulong natin. Next
ay do it yourself car wash. Magpahinga muna siya doon at pina-PMS ko siya nung isang araw. At ito mga motor natin ay kailangan kong iuwi ng Nueva Vizcaya kasi may mga gagawin tayong iba sa mga susunod na mga upload. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo lalabas sa mundo na pag-adventures at pagka-camping. Kaya samahan niyo muna akong i-drive si Daddy Spike papuntang Nueva Vizcaya sa Litatap Base Camp at magkwentuhan tayo habang nagdi-drive ako. Medyo na-miss ko rin yung ganito mag-drive at makipagkwentuhan sa inyo, kaya gawin na natin. Ang dami ko lang dinadaldal, titigilan ko muna, pipigilan ko muna yung sarili ko kasi baka dito pa lang maubos na yung sasabihin ko, hindi na naman ako makapag-vlog no? Let's go. Motovlogger na naman yung dating ko. Maghahatid lang tayo ng motor sa Vizcaya. Let's go. Medyo nakakapanibago rin talaga. Yun nga, sabi ko na miss ko ang pagmumotor during na tayo ay nag-travel gamit yung camper van natin si Watod. Eh nagmumotor-motor muna ako. Nagmumotor-motor naman ako. Hindi ako nag-vlog. Napakagandang motor na to. High tech ba? Mamaya natin pagkakwentuhan yung motor na yan. Abante muna tayo habang tayo ay magkikwentuhan. Dito pa lang tayo sa ano eh, sa basta yung lugar na ano, dulo ng bypass ng Plaridel, malapit sa shop ni Motodeck na to eh. Ano ba tong lugar na yan? San Ildefonso? Parang ganon? Not sure, malalaman natin mamaya. Okay, pare ko nangangawit ako. Naninigas yung mga binti ko. Yung Nueva Vizcaya, kapag nagsasakyan ako, kapag hindi traffic, 6 na oras. Kapag binabakbak mo siya ng takbo ng 4 wheels, 6 na oras pa rin. Hindi ko alam kung anong sumpang mayroong biyahe papunta Nueva Vizcaya mula dito sa Bulacan na bakit ganun. Kahit anong madali mo, 6 na oras talaga yan. Minsan lalagpas pa. Ngayon, titignan natin sa motor na takbuhan ko dati, kung saan kampante ako sa takbo. Hindi naman talaga ako bakbakero, masyadong rider. Nag-Philippine loop tayo na nagpapatakbo din naman ako na mabilis, pero more on kung kailan lang ako kailangan magpabilis. Hindi ako rumaratrat ng maraming sasakyan. May ano ba, sige sabihin na natin may disiplina tayo pagdating sa pagkontrol ng ating sasakyan. Ito yung shop ni Motodeck eh. Ikutan ko muna, total nakamotor tayo. Baka makakuha din tayo ng customers para kay Idol Motodeck. So ayan, yan yung one garage show. Yan yung one garage na shop niya. And then ito yung 1G na service center niya. So pareho kami dalawang Bulakenyo ni Motodeck, pero magkakilala naman kami. Pero hindi kami masyadong close pa. Pero yun ang idolo ko pagdating talaga sa motovlogging, kasi yun lang talaga nag-iisang number 1 na gumagawa ng proper motovlogging dito sa mundo ng pagmumotor sa internet. Okay, so San Ildefonso na pala to. Yung kanina pala sa dulo ng bypass na yun, ang tawag pala doon ay San Rafael. Nakakapanibago mag-vlog ng ganito. Ay, isip ako ng sasabihin ko, nakakapanibago mag-vlog ako nang nakamotor ako. Matagal din kasi, halos kulang-kulang 2 taon yata akong medyo naglaylo sa pagmumotor. Noong una puro motor tayo eh. Pangalawa, medyo pumapasok na yung mundo sa camper van. Into Philippine looping pa tayo noon, gigil na gigil tayo. And then hanggang sa na uwi tayo sa pagbaban life na kung saan eh, yun na yung gustong gusto kong gawin ngayon. In general, willing ako sa pagka-camping, yung mga outdoor ba, yun na yung gustong gusto ngayon ng pagkatao ko. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit ako lumabas sa mundo ng motovlogging. Sabi ko nga, paano ko ba explain? Sabi ko, nagbumotor naman ako pero hindi ako nagbo-vlog. Pero ang pinaka main reason, maliban dun sa medyo iwas na tayo sa mga stressful na kapaligiran,
Eh ako alam nyo naman ako na madaldal ako sa vlog. Pero introvert na tao talaga ang inyong boy first time. Medyo mailap sa gatherings at sa ingay ng syudad, eh medyo mailap ako sa ganon. Pero sa mga tao hindi. Sa gatherings lang ng mga tao, hindi ko kayang tagalan. So pangalawa lang yung nagkaroon ako ng interest talaga na, kumbaga gusto ko yung mundo ko na nasa payapa sa pagka-camping. Yung pinaka main reason kung bakit talaga ako natigil ng matagal sa pagmumotor ay yung ganito, yung kaka-overtake ko sa kanan. Hindi, wala, hindi yun. Yung ano, yung after ng third Philippine Loop ko, matiwasay ko namang natapos yung Philippine Loop kasama si motor ni Juan. Saktong-sakto na pagkatapos ng Philippine Loop, 4 days after, nag-drive ako sa labas ng bahay. Na-aksidente ako. Kumaskas ako ng mahaba sa highway na umuulan, na hindi naman kabilisan yung takbo ko. Siguro mga 50, mga ganyan. Eh biglang may nag-U-turn na tricycle sa harapan ko. Wala akong nagawa kundi yung magulat at napapreno ng sagad sa harapan at sa likuran. Dumulas yung motor, kumakayod ako ng napakahaba, lapnos yung puwatan ko, butas-butas yung pantalon ko, pati tagiliran ko. Nasa kabilang lane na ako, nakikita ko yung sarili ko na sabi ko, shucks, katapusan ko na. Kasi nakikita ko na yung kotse sa harapan ko, doon na ako sasalpok na habang nagsaslide. Ang dami kong tosino, plus yung umaalog-alog na yung kneecap ko dito sa tuhod. Tapos nararamdaman ko hanggang ngayon na meron talaga siyang bakas na basag siya, pero hindi ko siya pinadoktor na kasi may phobia din naman akong pupunta sa ospital. Sa awa ng Diyos, huminto ako at huminto rin yung sasakyan na kasalubong ko. Kumbaga, ito yung tamang lane, di ba? Nakikita nyo dito, ito yung tamang lane. Pero nung gumasgas ako, nag-slide ako pa ganon, nasa kabilang lane na ako, na kung saan eh, pasalubong ako sa dumadating na sasakyan doon. So sabi ko, ito na yung face of death. Sabi ko, tapos na ako. Pero buti na lang, huminto yung pagsadsad ko, sabay hinto rin yung sasakyan sa harapan ko. Siguro yung hinto ng sasakyan sa akin, mga 2 dangkal, didikit na siya sa akin. So sabi ko, sinalba ako ng Panginoon sa disgrasyang to. May ano ako, may kaba ako na andun ako na aksidente ako. Tapos mga after 3 days, labas ulit ako ng motor. Matraffic yung lane na dinadaanan ko ng ganito. Nanggaling ako dun sa kabila, may binibili ako. Walang ka-traffic dito sa kaliwa. So buo yung loob ko na tatawid ako na maluwag. Maluwag doon, walang sasakyan. Aba, pagtawid ko dyan, paglingon ko sa kaliwa, may rumaragas ang Hilux na puti na nagka-counterflow. Sabi ko, eto na naman. Eh di, ang ginawa ko, yung dala ko nun yung Honda ADV 150 pa na si Spike. Yan, si Spike, makikita nyo si Spike, andyan lang ginagawa pa. Sabi ko, buti na lang, mabilis din yung reflex ng kamay ko na pigain ko yung Honda ADV 150 ko, na hindi naman malakas umarangkada yun. Pero nasagip ako nung ganong flex ng kamay ko, na nung nakita ko na yung Hilux na pasalpok sa akin, binira ko ng ganon, nakalagpas ako. Sabi ko, oh my God, sabi ko, ayoko na magmotor. So yun yung dahilan kung bakit hindi ako muna nagmotor. Sabi ko, ayoko na muna magmotor kasi parang sinusundan ako ng aksidente. So nag-focus ako sa papavan life. Nawili ako sa pagka-camping. At yun yung sagot sa mga katanungan na gustong gusto ko nang sagutin noon pa. Pero sabi ko, hindi ko kailangan ng reply na isa-isa ipaliwanag. Sabi ko, antayin ko na lang yung tamang panahon na maipaliwanag ko sa lahat-lahat sa pamamagitan ng ganito. So yun yung dahilan. Hindi ako nagpo-post ng anything sa Facebook. Ayoko kasi nagpo-post ng aksidente sa vlog eh. Hindi ko sinasabi. Hindi rin ako, dati gawain ko yun, pero ngayon hindi na ako nagpo-post ng mga ganun sa Facebook kasi parang feeling ko pag pinost ko, magbibigay siya ng kaba rin sa ibang mga rider eh. Alam mo yun, parang pangalawa, ayoko maglagay ng puro sugat ako dahil sa kasyungahan ko sa pagbumotor. Tapos yun o, kasyungahan ko na, tapos kakawaan pa ako, mukha naman akong ewan. So tinago ko yun sa sarili ko, na sabi ko magpapagaling ako, i-overcome ko yung trauma ko sa pagbumotor,
ng tahimik lang, and then saka ko na sasabihin kapag okay na ako. Sarap ng feeling ngayon nagmamotor First time kasi ni Daddy Spike na pumunta ng ng Nueva Vizcaya. Yung anak mo nakapunta na doon ha. Hahakutin ko lahat kayo doon. Doon kayo sa base camp. Approaching Gapan. My God, hindi ko alam anong sasabihin ko pag ganito na. Dapat pala nagsasabi na ako dito ng mga information about sa nakikita ko, no? Hindi yung pansarili kong opinion. Yan, approaching Nueva Ecija na tayo, boundary. Para masarap magkape Sige, pwede tayo magkape, no? Saan ba tayo pwede magkape dito? Okay, Nueva Ecija pala, Nueva Ecija, Vizcaya agad. Okay, Nueva Ecija. Hanap tayo ng pwede nating pagkapihan. Wala na, lumabas na ako. Ito, baka meron pa dito. Siguro dito. Dito. Kape. Saan merong kape? Ba't parang wala may kape? Sino pong may kape? Load. Ay, wala. Parang wala nga. Huwag na nga. May kape ka, te? May kape ka? Meron? O sige, pakape ako. Anong kape meron? 3 in 1. O sige, yung kape ko black na lang. Makapark muna tayo dito. Medyo sumasipa konti yung antok ko. Mamaya na, kape lang muna tayo. Tinitimba ko ba yung adventure na gamit yung camper van sa motor? Pareho ko silang gustong gamitin sa pagka-camping. Alright, let's go. Thank you. Bye-bye. Okay, Gapan City. So mula dito sa ba't gano'n ako magsalita? Mula dito sa Gapan, yun, 4 na oras pa yun bago makarating tayo ng Nueva Vizcaya. Alam mo, nasa gitna ako ng gusto kong kumalma na yung sinasabi ko parang nasa loob ako ng camper van. Tapos naghahalo na nagsasalita ako as motovlogger ba. Sabi nga nila, you can't have it all daw talaga Baga, hindi mo makukuha lahat Yung comfort na gusto mo sa pagta-travel, kahit anong klaseng kunin mong or kahit anong klaseng gamitin mong sasakyan by means of travel. For example, gamit natin si Watod, yung camper van. Kapag bumabiyahe tayo, ako pa naman gusto ko kahit saan ako napupunta. Kapag si Watod ang gamit natin, siya, may limitasyon. Hindi natin masyadong mayakit sa sobrang trick na kabundukan. Hindi rin naman natin siya masyadong maipasok sa malalang lubak-lubak ba. Pero medyo off-road, medyo hirap siya. Pero ang benepisyo kapag yung camper van ang dala natin, kapag umulan, tuloy-tuloy tayo. Kapag inantok tayo, hindi tayo gumagastos ng malaki sa araw-araw na tutulugan natin kasi meron na tayong tulugan. Kapag sa motor naman, kapag umulan, basang sisiw ka unless sumilong ka. Ako naman hindi naman ako masyadong palaban sa ulan. Sumisilong ako, pero nahihinto yung oras ng biyahe, di ba? Imbis na tumuloy-tuloy ka, nahihinto, sayang yung oras. Ang benepisyo naman na nakamotor, kahit sa sulok ka pumunta, ka suot-suotan o akyatin o anong lubak-lubak man, okay siya, pwede mong pasukin. Yun nga lang, pagdating sa tulugan, gagastos ka talaga gabi-gabi. Yun yung pinagkaiba nung nakasasakyan tayo kaysa nakamotor tayo. Pero since na nagka-camping naman na tayo, pwede natin gamitin ng yan. Pero pwede natin gamitin pwede natin gamitin hindi nag-helmet ang dalawang to. Bakit hindi kayo nag-helmet? Taga dyan kayo? Kahit yung angkas mo na lang, lagay mo ng helmet.
baka mauntog eh. Sige, sige. Mauntog sa katotohanan. Iwan ko bigla niyan, huwag nauntog yan. Yung confidence natin ngayon sa pagbumotor, oh, andito na ulit, oh, bumalik. Susubukan natin ulit kapag si Spike naman yung hawak natin, yung 150 natin. Kapag si Spike yung dala ko yung maliit, hindi ako kampante kasi yun kasi yung gamit kong motor noon nung nangyari yun eh. Pero nagtataka ako na every time na dinadrive ko si Daddy Spike, eh hindi ako ganun kakabado kapag nagdadrive. So dahil siguro nga wala kaming history dalawang hindi maganda ni Daddy Spike. Tsaka merong feeling na mas siya eh, may higher power si Daddy Spike kaysa kay Spike. Kasi parang motor to, pero malaki to, parang may lamon ako. Parang hindi pa sarili ko lang naman yan yun ang kailangan ko ma-overcome, yung motor na yun, na hindi ako kakabahan kapag yun yung dala ko, na yung pakiramdam ng dinadrive ko yung Daddy Spike, eh ganun din yung pakiramdam ko kapag si Spike na yung dala ko. Banat tayo para hindi tayo masyadong gabihin. Ayaw nga pala, sabi ko kanina, i-explain ko sa inyo kung anong merong features itong motor na to. Itong motor na to, big bike talaga siya. Automatic transmission slash manual transmission slash automatic and manual combination transition. Yun yung features nito. Ito yung DCT na tinatawag, na Honda lang ang meron. Dual clutch transmission. Kumbaga, meron akong option dito kung gusto ko siyang ipatakbo ng manual dito. Ito naka-automatic tayo eh. Ima-manual ko dito So ayan, naka-manual tayo. Kahit anong piga ko dyan, hindi yan lilipat ng cambio. So meron tayong option na kung gusto mo mag-manual. So kahit na sabihin nating manual, eh makabagong teknolohiya talaga siya, hindi yung inaapak-apakan dito sa paa na magkakambyo ka. So more on electronic talaga siya. Primera, segunda, tercera. So ngayon ililipat ko siya into automatic transmission. So ayan na, naka-automatic na tayo. Itong kagandahan dito, kaya ang sarap-sarap gamitin sa touring na to, hindi sa adventure na off-road Ang bigat-bigat nitong motor na to para gawin sa ganon. So ayan, nakasegunda siya, di ba? Tignan nyo to wala akong ginagalaw. Nagtatransmission siya ng kusa 4, 5. Tapos pag na-hit niya yung RPM, mag-6 yan. Ay ayaw niya. Wag ko daw siya pangunahan at may sarili siyang utak. Tapos ang kagandahan pa dito, automatic transmission, manual transmission. Ngayon pwede ko rin siyang i-mix yung automatic sa manual. Hindi ko na kailangan magpreno para bumagal ako. Pwede ako mag-downshift dito, dito sa kaliwa. Yan 3, 2. Lalo na sa mga arangkada o bigla-bigla ka na lang na alam mong pipreno ka. So hindi ako umaasa palagi sa brakes. Lagi ako nagda-downshift, nag-engine brake ako lagi. Ayun automatic siya nagpo-4. Ngayon, kunwari sample na natin, pagdating dito kailangan kong pumreno, hindi muna. Yan may arangkada ako, tapos shift na naman siya paakyat, baba ako. Yan, ganun. Yun lang, share ko lang. Yun ang kagandahan sa motor na to, dual clutch transmission. Kaya nung nag-Philippine loop ako, wala, ang bilis ng biyahe ko, hindi rin ako pagod-pagod sa clutch. Ayan kusa siya nagsishift. Tapos yung mga modes nito, lahat to nagamit ko sa Philippine loop Standard, ito tignan nyo to tignan nyo to. May standard yan, may rain, kapag inuulan ako dati sa Philippine loop, ginagamit ko yan. Lahat yan nagamit ko. Tapos merong gravel. Yan, mga mga mababato, mabubuhangin yung mix na pwedeng dumulas ang iyong gulong. Ito custom kung gusto mong gumamit ng sarili mong settings. Tapos ito yung sports, pinakamalupit sa lahat. Hindi ko masyadong ginagamit yung sport na to. Kapag rektahan ginagamit ko yan, pero pag mga ganito hindi na. Nag-iiba kasi yung anyo ng makina yung motor
Parang nawawasak yung tunog ng makina nito pag naka-sports to. Pero sobrang lakas ng motor na to para sa 750. Siguro pinakalis na pwede kong gamitin yung sport na yan kapag nasa rektahan ako. Pero promise, nung Philippine Loop ko, yung Davao to Jensan, hindi pala, Jensan to Davao, ako mag-isa, Diyos ko, ubos na ubos tong si Daddy Spike sa akin. Yabang yun, no? Dito do, nasagad ko to, yabang mo talaga. Pero noon yun, hindi na natin gagawin ngayon na ang ganyang bagay. Kagigilan ko lang ng mga panahon na yun sa motor. Gigil ako sa motor dati. Pero ngayon habang tumatagal ka sa motor, di ba? Matagal ka na talaga sa motor, isipin mo yung enjoyment na lang talaga ng pagmumotor, kung paano mo ma-maximize yung motor mo. Tulad nga ng sabi ko sa post sa Facebook na magkakaroon kasi tayo ng 250cc na adventure bike. Abangan nyo yan. Sabihin ko na para ma-explain ko na maayos dito. Yun ang gagamitin natin sa mga motocamping natin. Abangan nyo yan. Yun ang lalagyan ko ng box, i-set up ko as motocamping. Pwede kong pagtalian ng mga tent, lagyan ng basta kung anong pwedeng dalhin ko sa pagmomotocamp, yun ang gagamitin ko. Abangan nyo yan. Magkakaroon tayo ng adventure bike 250cc na yun yung pinost ko sa Facebook. Pinagkumpara ko itong motor. Siyempre, ito naman love naman natin yung motor na itong 750. Kumbaga, kanya-kanya tayong paningin, pananaw sa buhay. Na-explain ko yung sarili kong experience pagdating sa motor na oo, mabilis talaga ang biyahe kapag ganito yung motor. Sa isang tulad ko na kapag bumiyahe, napakalayo talaga. Kumbaga, aminin ko na ang mabigat na motor ay nakakabawas siya ng imbis na yung resistensya mo na pwede mong itagal sa biyahe sa araw-araw, nababawasan ang dahil sa bigat ng motor na gamit mo o nagamit ko. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, parang sobra yung motor na ginagamit ko para sa bagay na ginagawa ko. Kumbaga, nagtuturing ako ng ganito, pero kung malaki naman sobra yung dala ng makina ko ng motor, sabi ko parang hindi ko ma-maximize yung motor ng ganito. Nanghihinayang din ako na baka matumba o magasgasan kasi mahal nga siya ng motor, diba? Ngayon, sabi ko, what if kumuha ko ng isang motor na gagamitin ko sa pag-adventures ko, sa pagmumotocamp, na pwede kong lagyan ng mga gamit ko, lagyan ko ng mga boxes, side boxes, mga panniers, mga ganyan. Tapos 250cc na manageable, na merong power na sapat sa kakailanganin ko, na hindi siya masyadong mabigat kumpara nito. Ayun, ganun lang. Ayun, pinost ko yun sa na Mr. Pret yata sa Facebook, pero wala kayo dyan. Hindi ko naman pinipigilan ng mga nagmumotor na mag big bike, no? Ang akin, walang masama sa pag-abot ng pangarap. Nandiyan ako dati, galing ako sa maliliit na motor. Hinangad ko na magkaroon ako ng malaking bike. Sabi ko gusto ko magkaroon ng malaking bike, pero nagtiwala ako sa proseso ng pag-abot ng dream bike. Nagsimula ako sa Korak, nauwi ako sa scooter, nagkaroon ako ng Aerox. Pagkatapos ng Aerox, nagkaroon ako ng ADV 150. Tapos nagkaroon ako ng Yamaha T-Max. Binenta ko yung Yamaha T-Max nung dumating yung XADV natin. Kumbaga may proseso Kung may pambili ka naman talaga ng rekta, di bumili ka ng mataas na CC ng motor o displacement. Pero kung ikaw yung alam mo naman na tulad ko na kailangan muna nating pag-ipunan bago tayo magkaroon ng ganun, kumbaga wag natin isakripisyo yung gigil na yung excitement na gusto natin magmotor. Bumili ka ng motor na naayon muna sa kakayanan mo. In time, kapag nakapag-ipon ka, ibenta mo yung nagamit mong motor, idagdag mo yung naipon mo, magtaas ka ulit ng displacement ng motor, and then pagkatapos medyo sanay ka na sa laki ng displacement na mayroon. Kung nakukulangan ka, ibenta mo ulit yung motor mo, idagdag mo ulit yung ipon mo hanggang sa marating mo yung motor na gustong gusto mo. Kasi minsan kasi nasasakripisyo kasi yung kasiyahan natin pagdating sa ganyan yung malay mo, di ba? Alam mo naman ang tao, pabago-bago ang isip natin. Hindi natin unpredictable yung mga bagay na pwedeng dumating sa atin, na ngayon tuwan-tuwa tayo sa motor. Trust the process lang. Sa may mga pambili, bumili kayo ng higher CC. Kapag tayo ay tama lang tulad ko, trust the process.
unti-unti lang makukuha natin yung motor na gusto natin. Ganun lang naman na. Mag-bypass na tayo para mabilis tayong makalagpas ng Cabanatuan. Yan, maluwag, di ba? Sa pamamagitan ng bypass na ito ay may iwasan natin ang traffic sa mismong sentro ng Cabanatuan City. Gagabihin na tayo sa biyahe nito, sigurado yan. Pero isipin ko na lang parang nagpipilipin-loop lang. May time na chill, may time na bumabakbak. Mahalaga na enjoy mo yung pagda-travel, yung pagda-drive. Higit sa lahat, yung mga nakikita mo sa iyong kapaligiran. Ginabi na tayo talaga kasi gabi naman talaga tayo dadating. Nasa San Jose City na tayo, paanan ng kabundukan ng Dalton Pass. Alright bro, salamat. 2 hours na sigsagan hanggang sa makababa tayo ng bundok. Mga 2 oras at kalahati na lang. So let's go, full tank pa tayo. Malakas ng loob natin na hindi tayo maghahanap ng gasolinahan sa kabundukan kasi ang problema dito sa paakyat ng Dalton patawid sa boundary ng Nueva Vizcaya ay puro diesel ang gasolina. Dito na ako kanina galing. Ayan, kumain ako lugaw. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi isa lang yung battery ng GoPro ko. China-charge ko pa dito sa U-Box ko. Sakto yung feeling para ako nagpi-Philippine Loop. Ginagabi ako magmotor. Ayos ah. 2 oras ay kalahati. Mararating na natin yung Salano, yung base camp. Ganito yung feeling ko nun. Ganitong oras na wala ka pang hotel na tinutuluyan, di mo pa alam kung saan ka tutuloy. Mahirap na nakakamiss ang Philippine Loop isipin ah. Patay, tayo na lang. Ano nangyari dito? Gagi siguro, nataka siguro ng mga wakwak to.